50%. Ganyan kalaki ang ibinaba ng turista sa tinaguriang summer capital of the Philippines na Baguio City kahit ngayong panahon ng bakasyon. Kapansin-pansin daw na kumonte ang hotel bookings dahil sa mahal na presyo. Maging ang mga tsuper ng jeepney, sinabing kumonte ang kanilang mga pasahero sa pagbaba ng mga turista. Kaya karamihan sa kanila, hindi na lang daw pumapasada sa gabi. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod. Sa ilalim nito, magagamit ng Baguio LGU ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund nito na inilaan para sa mga apektadong sektor. Kaugnay niyan, makakasama natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon din sa ating mga viewers. Mayor, gaano kaseryoso yung sitwasyon nyo dyan sa Baguio? Bakit kinailangang magdeklara po ng state of calamity? Well, alam mo kasi kung titingnan mo, babasahin mo yung provisions ng National Energy Emergency na dineklara ng ating presidente. Ang mobilization kasi noon, mga national government agencies. At kung titingnan mo yung task lang ng local government, parang na-encourage lang kami to support the program, yung uplift, at the same time, to allocate resources, ano? So, ang naisip namin, mag-declare kami ng aming state of calamity para magamit talaga namin ang aming mga resources, personnel, especially yung aming QRF. So, para ma-mobilize namin, kasi kulang nga kami ng pondo sa pag-address nito mga pangangailangan namin kasi hindi mo naman namin na plano yan last year eh. Ano? These are the unknown variables natin, ano, ang program. Kaya mabuti na yung may available kami na pondo talaga para i-address namin. Katulad nitong nabanggit mo kanina na kinukulang yung aming mga sasakyan pagdating sa gabi. So nagtayo kami ng tinatawag nating Emergency Transport Support Program, ano, ETSP. At we're spending about almost 2 million a day every night, 2 million a night para dyan, ano. Pag binuo namin ng 100% yung mga sasakyan na gagamitin. Pero ang ginawa namin, 20% lang. So we're now spending about 1.9 million a week. Pero tataas namin yan pag talagang grumabi yung sitwasyon sa gabi. Oo. Yes, oo. Tataas Paano pa po namin yun? yung percentage. Mayor, parang service contracting. Yung mga apektado, yun din ang kinukuha nyo. Parang ganun siya, pero meron siyang certain provision. Para siyang service contracting, pero yung backload lang muna ang binabayaran namin. No? Tapos, hindi siya libreng sakay. Pwedeng mag-charge yung mga drivers para may additional income sila. Babayaran lang namin, pagpabalik sila, lalo na, pagdating ng gabi, wala na silang Walang backload. sakay, Yun ang babayaran namin. So, nagkaroon kami ng formula. Ipag-usap kami sa transport sector, nakagawa kami ng isang formula na nagkaroon kami ng agreement. So ngayon po, masasabi natin na wala nang masyadong problema or hindi na po hirap yung mga residente ng Baguio na makasakay. Kasi nailabas din sa mga balita na sila na yung nagsasabing, sige, magtaas na tayo ng pamasahe. Pumapayag na kaming magtaas ng pamasahe, may masakyan lang. Totoo naman yan. Kaya lang, syempre, prohibited yan. At alam mo naman, baka biglang may mag-exploit, take advantage. Pwede naman tip box. Yun naman ang sinabi namin. Pwede naman kayo magbigay ng tip. Pero hindi ibig sabihin niya na pwede nang itaas. Kaya naman, napag-isipan namin itong ETSP na to. May nagsabi rin po kasi na, although medyo naintindihan ko po na yung pangangailangan ng pagdedeklara ng state of calamity. Kasi sinasabi, baka hindi na daw kinailangan itong gawin pa dahil nga may national energy emergency naman na idineklara ang Pangulo. So lumalabas pala doon na Mayor na oo, merong national energy emergency, pero it doesn't follow na pwede nang magalaw ng LGU yung para sa Quick Response Fund. Iba-iba kasing interpretation na paano Cheryl eh. Ang sa amin para makasigurado kami na hindi kami mag-violate ng COA rules. Kasi ang sabi ng COA rules and regulations, kailangan state of calamity para ma-utilize namin yung aming QRF. So, be compliant with that provisions. Dito, dineklara namin. Wala namang masama. Diba? Wala namang masama. May Walang sapat po conflict.
May sapat po bang pondo kung magtutuloy-tuloy pa nga itong pagtaas na presyo ng langis? Magandang katanungan 'yan, ano. Siyempre kailangan din namin ng talagang suporta ng national government. Lahat ng local government nag-uusap kami ng mga kasamahan kong mga mayors, lalo-lalo yung mga mayors for good governance talagang nahihirapan ngayon, 'no. Sa amin nga lang, dito lang sa pagbigay namin ng suporta sa aming, taxi drivers, itong mga jeepney drivers namin, gumagastos kami ng almost, ah, 20 million na, ano, 9.5 million bawat isang sektor 'yan, ano, subsector rather, PUJ patas taxi. So gumagastos na kami ng almost 19 million pesos. Minsanan pa lang 'yan, ano, one time pa lang 'yan. Iba pa yung ibibigay namin sa mga poorest of the poor, yung mga nagkakaroon financially challenged, iba pa yung mga talagang marginalized, iba pa yung mga kabataan na nahihirapan din. Iba pa 'yon na bibigyan pa namin ng mga financial assistance. So, paano po nyo titiyakin na makakarating yung tulong sa mga driver na talagang nangangailangan with this na sabi nyo nga po ay pwede nang o nagagalaw nyo na yung quick response fund po ninyo? Meron naman kaming listahan, ano. Maayos naman yung aming listahan, supported ba 'yan ng aming, CBS, yung mga namin, yung aming, CBMS. Tapos meron pa kaming, ah, national targeting household, yung list namin para malaman namin kung ano yung financial status ng aming mga pamilya. Kaya ang in charge dito is the city social welfare. Ayaw namin makialam yung pinagbabawal ko na makialam yung mga politiko dito. Ayon po sa datos, ayun nga, bumaba ng hanggang 50% yung tourist arrivals. Pag-usapan natin yung Quick Response Fund, part of that, dyan nyo rin kinukuha sa kita ng inyong lugar, ano? Yung napupuntang budget na pinantutulong din. Gaano kabigat po ito sa kita ng lungsod? Mabigat na mabigat kasi unang-una, ano, para at least makatulong ka sa ating mga naapektuhan, vulnerable sectors at yung lalo-lalo na yung mga MSMEs na dating maasa talaga to sa tourism, ano, because ito yung mga tourism sector namin, eh. Yes. Talagang kailangan magbigay ka ng tax relief that would significantly impact our revenue, no? Tapos magkakaroon ka uli ng microfinancing din para makatulong sa at makarecover sila. Pero ang problema hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung kailan mo uumpisan. Dahil nga bagsak na bagsak yung aming ekonomiya. At kung titingnan mo yung sitwasyon natin ngayon, baka mas matindi pa yung sitwasyon natin ngayon, Cheryl, kaysa nung COVID. COVID-19 eh. Kasi nung COVID-19, kung titingnan mo, prior to the COVID-19 pandemic, that was 2020, noong 2019, napakaganda ng ating ekonomiya eh. Ang ating GDP was 6%. Diba? Pero ngayon, ang ating GDP, 4%. At kung titingnan mo yung trend noong 2025, pababa. Diba? So, mas matindi pa siguro, patas na-aggravate pa nitong war in Iran. Kaya, ang ginawa ng siyudad ng Baguio, gumawa kami ng aming economic continuity plan. So, ginawa muna namin yung aming working draft. Tapos last week, pina-workshop natin to. Inimbita natin yung mga members ng private sector. Around mga 180 yung nag-participate dito. Tapos itong Tuesday, ipa-finalize na namin yung aming ECP at papa-approve na namin sa City Council para yun ang magiging strategic plan namin for our recovery. Paano po yan ngayon na it's summer, ito yung talagang panahon na talagang dumadagsa po ang mga turista dyan. Naramdaman nyo ng una yung hit nito during Holy Week. Pero kasi the entire summer, usually talagang dagsa po sa Baguio. Ano po yung plano ng LGU para kahit papano mahikayat pa rin ang mga turista na umakyat sa Baguio City? Alam mo, ang tagline namin ngayon is, this is the right time for you to come up to the city of Baguio dahil maluwag na maluwag kami ngayon. Yes. Hindi hassle ang umakyat sa Baguio. Kaya marami rin nagte-take advantage. Nagulat nga ako na maraming mga barangay officials pa rin na tuloy-tuloy na rin na hindi pa nila kinakancel yung kanilang mga biyahe dito. Meron din convention pa rin na nangyayari. Dahil nga tinetake advantage nila yung situation namin dito ngayon na mababa yung tourist arrival at maluwag na maluwag. Kasi isa sa mga pinakamalaki issue kasi every time during the summer season, especially during the Holy Week, yung traffic. Yes. Ngayon talagang maluwag kami. Very convenient yung pag-akyat nila rito sa siyudad ng Baguio.
Ang sinasabi nila kahit na mahal ang gasolina, pero kung tuloy-tuloy naman ang biyahe mo, in a way, nakakatipid din Yeah. sa gasolina. Kasi hindi ka na Yeah. humihinto sa kalsada. Tama naman yan, Cheryl. Ano? Logical. Ano? Very logical. Tama yun. Tapos at the same time, kung walang traffic congestion, mas mabilis ka makakarating dun sa patutungan mo, destination mo, at talaga tipid ka talaga sa gasolina. May consideration po ba, plano, na I'm not sure kung maa-apply po ito, yung offer ng Victory Liner. I know sa mga private companies po nila ito ino-offer na basta mabayaran lang yung conductor nila at driver, pwedeng papagamit nila yung kanilang sasakyan, bus. Kasi mga meron ba kayong iniisip na maybe we could do that para mahikayat yung mga turista na madala sa Baguio? Pero bayad ang gasolina, pero kumbaga shouldered ng local government ang gasolina at bayad sa driver at konduktor. Okay, bago kita sagutin dyan, Cheryl, Opo. I just would like to inform you na nagkaroon na rin kami na ugnayan sa Victory Liner, Solid North, na ipapagamit nila yung kanilang mga buses sa amin. Great. No? Pagdating sa paghakot ng mga sasakyan ng mga pasahero, pauwi na during night time. At ang babayaran lang namin sa kanila yung gasolina nila. Yung wala nang konduktor, yung driver lang, hindi na namin tulong nila sa amin. Pero nung nakipag-usap, regarding yung question mo naman, nung nakipag-usap ko doon sa mga may-ari, binanggit ko sa kanila kumusta naman yung mga biyahe nila. They're down by as much as 30 to 40% also. Sabi nila sa akin, walang problema yung ridership, Mayor. Ang problema yung taas ng crudo. Bale, titingnan mo yung aming revenue, bumabiyahe kaming palugi, sabi nila sa akin. Mabigat sa amin. Yung biyahe nila, it will not even cover yung depreciation ng kanilang mga sasakyan. Pero sakripisyo dahil hindi pa nga sila nagtataas ng kanilang mga pamasahe. So, we'll see. Baka eventually, ito yung mga isa sa national government na pwedeng i-subsidize para magtuloy-tuloy yung takbo ng ekonomiya sa bansa ng maayos. Tama yan, Cheryl. Tama yan. Sana. Anyway, kukunti na yung ninanakaw ngayon. So, mas marami ng pera pwedeng gamitin ngayon. Mabuti na check yun. Sana hindi mo balik sa dating sistema. Mayor, siguro panghuli, again, ngayon nasa state of calamity ang Baguio City. Ano po ang mensahe natin sa mga taga Baguio? At din doon sa mga turistang nagdadalawang isip pero talagang gusto pa rin naman pumunta ng Baguio. Well, ito po mensahe ko sa ating po mga kababayan. We just declared the state of calamity para magkaroon po kami ng sapat na pondo para magamit po namin tulong sa ating mga transportation sector at sa mga vulnerable sector, lalo-lalo na po yung aming nahihirapan at mga MSMEs. Pero kung titingnan niyo po yung situation namin dito ngayon, maluwag na maluwag po kami ngayon. Wala pong hassle sa traffic. This is the right time for you to come out and visit us and enjoy our environment. Maraming salamat, Sherry. Marami pong salamat sa inyong oras. Baguio City Mayor Benjamin Magalong.